Marriages solemnized abroad po tayo. Ito po yung Article 26, Paragraph 1. Both articles po niyan very important. Kaya po, itong dalawang paragraphs na to, kailangan ito ng sarili nilang discussion, no? Sarili nilang discussion. Okay? So, sa first paragraph po tayo. All marriages solemnized in a foreign country. Wait lang. Ano po yun? Dilim. Yan. All marriages solemnized in a foreign country in accordance with the laws enforced in such foreign country shall also be valid in the Philippines. No? Except those provided under Articles 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38. So, ibig ko sabihin nito, pag kinasal sila sa ibang bansa at valid, no, yung kasal nila according to that bansa, valid din po siya sa Philippines unless covered po siya ng Articles 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38. Okay. So, ano po ba yung Articles 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38? So, una po sa Article 35, Paragraph 1, under 18 years of age. No? Essential requisite po ito kasi legal capacity yan eh. Person under 18 is not legally capacitated, incapacitated to marry. No? So, yun yun. Bigamous or polygamous relationship, legal capacity din po yan. Okay? Legal capacity din po yan. Kasi pag may subsisting marriage, para sa subsisting marriage, hindi ka pwede magpakasal ng panibago. Okay? Bigamous yun. Next, mistake as to the identity. Dito ka na itatakel para di ko na balikan later on. Mistake as to the identity po, nangyayari yan, sabihin natin magkakambal. Si A at saka si B magkakambal. Si A, papakasalan niya yung asawa niya, yung would-be bride, sabihin natin si C. Pero ang humarap po sa altar, si B at saka si C. That is a void marriage because of mistake as to the identity. Kasi hindi naman po si B yung nagkaroon ng, hindi naman si A yung nag-personally declare. Diba? In front of a solemnizing officer. Hindi naman si A, si B. Hindi naman si B yung papakasalan ni ni bride di ba? So that is a void marriage. Next is subsequent marriages that are void under Article 53. Ano po ba Article 53? Ito pong Article 53, ang requirement po kasi, once a marriage has been annulled or has been declared void, no, nullified, ito pong judgment, no, along with the partition and the delivery of the presumptive legitim, di ba, to the children, lahat ng yan, i-record po natin dapat yan sa RD, Registry of Property, at saka sa Register of Deeds. Okay. Ngayon, paano kapag nagpakasal, sabihin natin si husband, si ex-husband, o nakakuha na sila ng judgment. Ang ginawa nung ex-husband, no? Nakuha yung judgment ngayon, naging final and executory ngayon yung judgment, the next day nagpakasal agad. Hindi nila inirehistro yung judgment declaring their marriage as null and void. Hindi. Partition, hindi. Deliver presumptively legitim, hindi. Hindi talaga. What will happen to the subsequent marriage nung husband na to? Kasi ng next marriage, ano po ang status ng next marriage? Void po yun. Not because bigamous. Tandaan nyo, hindi dahil bigamous kasi wala na eh. Wala nang bigamous marriage dito dahil void na nga yung unang marriage. 'Di ba? Kung isipin nyo, pwede na talaga siya magpakasal. Pero kaya po naging void yung marriage kasi hindi niya inobey yung clear provision ng law. Ano po yung clear provision ng law? Dapat, bago ka magpakasal ng panibago, yung judgment declaring your previous marriage as null and void, irehistro mo sa RD at saka sa civil register. You fail to do so, so ang punishment mo, void yung subsequent marriage mo. Not because bigamos, tandaan nyo, he is legally capacitated to marry another person, another woman. No? Kaya lang, wala, napanish siya. Okay? Next tayo. Psychological incapacity, 36. No? We will tackle this in length later kasi mahaba po ang discussion for this one. Article 37, incestuous marriage. No? Article 38, marriage that is contrary to public policy. Okay? So, yan po yung mga kasalan between stepfather and stepdaughter. Mga ganyan. Okay? We will also tackle this in length later. Okay? So, ngayon, paano pag wala po siya dito sa lahat?
ng mga nasa listahan na to. Wala dyan. No? Tingnan natin example na to. Marriage license is not a requirement in X country. Juan and Maria, both Filipino citizens, got married in X country without a marriage license. Is their marriage valid? Yes. Because the marriage of Juan and Maria was solemnized in a foreign country and in accordance with the laws of such foreign country. Okay? I-extend pa pala natin. And, yan, pala natin. And, this is not prohibited under Articles 35, 1, 4, 5, and 6, 36, 37, and 38. So, valid din po siya sa Philippines. Okay? By the way, I would like to mention pala dito, no? Wala po yung male and female. Diba? So, makikita nyo, sa listahan po na to, 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38, wala po dito yung male and female dito natin. So ano po, ba't ko sinabi yun? Ang ibig ko sabihin doon, ito ang tanong natin. O sabihin natin, in the Philippines, alam natin dapat ang magpapakasal, lalaki sa kababae. Kasi naka-define po yan sa Article 1 of the Family Code at saka sa Article 2, di ba, sa Essential Requisite. Who must be a male and a female. Nakalagay dyan, di ba? Number 1. O ngayon, paano pag dalawang lalaki, no? Nagpakasal sila sa US. US po is valid ang same-sex marriage. Valid dyan, di ba? Nagpakasal sila doon. Tanong, is it valid in the Philippines? O bakit, di ba? Attorney, it is valid in accordance with the laws of the foreign country kung saan kami nagpakasal. Di ba? Valid siya sa Amerika, so dapat valid din siya sa Philippines. Yun ang interpretation. Tama po ba yun? Ang sagot ko po dyan, no. Why? Kasi essential requisite. Okay? And definition po siya ng marriage under the family code. Di ba? Contract between a man and a woman. Diba? Hindi naman nakalagay dyan man and a man eh. Diba? Or any party. Hindi naman nakalagay na ganun eh. So, ang sagot ko dyan, sagot natin dyan, void marriage pa din. Okay? Which leads me to my next question. Kaya ko pala nila yung foundation na yun. Tandaan nyo ha, wala po sa listahan na to ng 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38 yung marriage between two men. Pero ang interpretation po natin sa isip natin, void yung marriage na yan. Pag pareho silang Pinoy o isa doon Pinoy, nagpakasal sa ibang bansa, kahit na valid doon, void pa rin sa Philippines. Oh. Next question ko. Virtual marriage is valid in X country. Juan and Maria, both Filipino citizens, got married in X country virtually. Oh. So, ibig ko sabihin dito, sa Philippines, alam natin, bawal ang Zoom meeting na kasal. Paano pag sa ibang bansa, pwede ang Zoom meeting na kasal? Pareho silang Pinoy, nagpakasal sila via Zoom. Is their marriage valid in the Philippines? So, may dalawa pong interpretation dito. No? First, opinion. Yes, because the marriage was solemnized in a foreign country, in accordance with the laws of such foreign country, and it is not covered under, it's not covered by Articles 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38. Okay. Ito yung second sa akin. No? The marriage is void because consent freely given in the presence of the solemnizing officer is an essential requisite. Ito ang ano natin, understanding ko dito. Essential requisite to eh. The same way na essential requisite yung male and female. So if we say na dahil hindi po kasali sa 35, 1, 4, 5, 6, 36, 37, 38, valid na yung marriage na to, we can also say na pag same-sex marriage, valid na rin. Kahit na sa pag sa ibang bansa na sinolemnize yan, na valid yung same-sex marriage doon. Di ba? Kasi if you think about, wala naman sa listahan eh. Di ba? So if that is the uh, line of thinking, the way of thinking, pag wala dito sa listahan na sinabi dyan, kahit ano pa yung marriage na yan sa ibang bansa, basta valid doon, valid sa Philippines. Eh di ba di naman natin, hindi naman ganun eh. Di ba?
Alam na alam natin sa Philippines, kapag same-sex, kahit saan lugar sa mundo yan, Pilipino silang pareho, void yun. So the same way, dahil essential requisite din tong personal presence in the personal presence, di ba? Before a solemnizing officer, dapat ganun din. Di ba? Since both of them are essential requisites, both of them must be present, di ba? Both of them must be present wherever the Filipinos may be, in the Philippines or abroad. Okay? Idadugtong ko ito. No, because consent freely given in the presence of the solemnizing officer is an essential requisite. In the presence, the term, the phrase, in the presence, di ba, means personal presence, physical presence, no? Before a solemnizing officer. Ilan po ang point dito sa second. Yung una naman, ito yung, parang basically, textbook na sagot. Kasi tama nga naman, hindi naman sa inyo merited. So, pag valid siya abroad, valid din siya sa Philippines. Diba? Ilang naman ako. Kaya ako sinabi yung sa male and female na yun. Kasi yung understanding natin wherever they may be, Filipino sila, void yan. Okay? So dapat, for another essential requisite, wherever they may be, Filipino sila pareho, void din yan. Okay? Yun ang second opinion. So kayo bahala kung ano gusto nyo. Sundin sa dalawa. Okay? Yun lang. Pag formal requisite po kasi walang problema, like marriage license, authority of the solemnizing officer, walang problema eh. Marriage ceremony, walang problema. Di ba? Kasi ano lang, formal lang naman siya eh. And formalities, di ba? Nagbabago naman yan each country. In each country. Pero doon sa essential requisite doon yung parang for me, contentious talagang mga arguments dito. Okay? Yun lang naman. Let's move to the next topic. Divorce decree obtained abroad. Ito, tinanong to nung barko, tinanong din nung next year. I'm not sure kung tinanong siya nung, basta madalas siya tinatanong. Okay? Bakit siya madalas tinatanong? Kasi madalas nangyayari. Ang dami pong Pinoy na nakasal sa foreigner. Karamihan po Pinay, tapos kinasal sa foreigner. Ang daming ganyan. Okay? Especially nung may base pa yung Amerika dito sa Philippines. Ang daming ganyan. Diba? That's why lagi po tinatakil itong divorce decree obtained abroad na to. Second paragraph. Because of that, it often applies uh, sa Philippines in the real world. Okay, so let's tackle Article 26, paragraph 2. Where a marriage between a Filipino and a foreigner is validly celebrated. Walang issue doon. Hindi doon ng contentions dito. Ala doon ng contentious topics. And a divorce decree is validly obtained abroad. Dito ang contentious topic. Okay? A divorce decree is validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him to remarry. The Filipino shall also have the capacity to remarry under Philippine law. So, eto po, no, pag sinasabi ko sa nilelecturean ko, meron pong normal, meron pong usual na tatlong questions na lalabas dito sa Article 26, paragraph 2. May tatlong usual scenarios na itatanong sa inyo. Una, kapag ba nagkaroon na ng divorce decree, the next day, pwede na agad magpakasal yung Pinay. Sabihin natin Pinay na lang kasi na normal example. Pwede na ba? That's the first question. The second question, paano kapag yung Pinay ang nag-file ng petition for divorce abroad? Pwede ba rin ba siyang makapacity to remarry sa Philippines? Siya ang nag-initiate ng divorce proceedings. That's the second question. The third question is, paano kung dati Pilipino sila pareho, pero nung nag-divorce na sila, yung isa naturalized US citizen na. You get it? Hmm. Paano Pinoy dati, hindi na ngayon? Okay, may divorce decree na yun. Nakakapacity ba to remarry yung Pinoy? Yung hindi na naturalized na American citizen. Yan po yung mga usual na tanong. Pero pa pong pang-apat at saka panlimang tanong. Ito po, more on sa rules on evidence na. Ano po yun? Ano yung mga requirements ano yung mga facts that you need to prove in a petition for recognition of a foreign divorce decree? Yun yung isa.
Another topic dyan is what is the proper remedy? Pwede bang correction of entry o dapat petition for in? Mga sa rules on evidence na siya. No? Dito tayo sa substantive, no? And hindi naman masyadong nakakarating doon, no? Anyway, sige nga, sabihin ko na lang din. Tandaan niyo po, yung una kong question, di ba? Immediately, pwede na bang magpakasal pag nakakuha ng divorce decree? Hindi. Kailangan merong petition recognizing the uh, foreign divorce decree. Okay. Kailangan ma-recognize siya sa Philippines. Why? Ano po ang dahilan? Nabanggit ko na to previously. Because the Philippines do not, the Philippines does not, okay, naging do not tuloy kasi may S sa dulo. The Philippines uh, does not, do not take judicial notice. The Philippines does not take judicial notice of foreign laws, foreign judgments. These foreign judgments must be proven, di ba, before the Philippine courts. Okay, and you prove that by filing a petition. What petition should you file? Ayan. Petition for foreign divorce decree. Recognition of foreign divorce decree. Yan yung normal nating naririnig. Pag hindi ka nakapag-file niyan at hindi ka nakakuha ng favorable ruling sa court, no? Regional trial court, no? Kasi if incapable of pecuniary estimation, ah hindi ka yung Filipina, no, yung Pinay, hindi pa siya capacitated to remarry under the Philippine laws. Hindi pa pwede. O ito pa, papasok ko na yung kaya ko pala sinabi. O ito extra question. Paano pag ah, petition for correction of entry ang final? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Yes, pwede rin. The kaso is Fujiki. I forgot the full title. Wait lang. Mahina ako sa mga title ng kaso. Fujiki versus Marinay. Yun. Fujiki versus Marinay. So Fujiki versus Marinay po, yun yung fifth question. An alternative remedy to recognize a foreign divorce decree obtained abroad, malamang foreign divorce decree nga is filing a petition for correction of entry. Either way, pwede. Recognition at saka correction of entry, pwede. So two questions na natakil natin. Hindi pwede immediate. The next thing, hindi pwedeng, ay pwedeng correction of entry, pwedeng recognition of foreign divorce decree. Next question. Basahin nyo na lang yung mga topics na nalay ko dito. Nasa isip ko na rin yung ano ko i-discuss ko dito kasi lagi kong pinofocus to. Basahin nyo na lang lahat ng mga nilay kong doctrines dito. Second question. Uh, can the Pinay file or initiate the divorce proceedings abroad? And then she will still be capacitated to remarry in the Philippines. The answer is yes. Republic versus Manalo yan. Inulit siya sa Nolada. Okay? Bakit po? May tatlong reasons. Pag nagsagot kayo sa bar, gusto ko kahit isang reason masabi nyo. Kasi yun talaga yung pamatay. Complete answer kayo. Talagang 5/5 yun. Tandaan nyo sa bar, if you can state the doctrine and you can state the reason behind the doctrine, automatic perfect score yun. Automatic kasi alam na alam mo yung topic. Okay? Okay naman pag nasabi mo yung doctrine. Okay naman yun. Pero kasi pag yung another na i-check na papel, o isang exemplify na i-check nila. Eto, nasabi pa yung reason. Baka mag-lean na yun ng 5/5, yung inyo 4 lang. Diba? So, gusto ko sana masabi niyo rin yung reason. Uh, pag alam niyo reason behind the doctrine o behind the law, I suggest, no, ugaliin niyo po na sabihin niyo lagi. Pag alam niyo wisdom behind the law, sinabi sa case. Alam niyo yung reason behind the law, behind the jurisprudence, sabihin niyo lagi. Kasi more points yan. Okay? More points to gain yan. Kasi pag nasabi nyo, automatic yan. Okay? 5 yan. Okay? Over 5. So, may tatlo pong reasons. Bakit ang Filipina, ang Pinay, na nag-file ng divorce proceedings abroad, capacitated siya to remarry in the Philippines later on? Ano ba yung mga tatlong reasons na to? Una, because the wording under Article 26 is validly obtained. Hindi naman nakalagay na validly initiated by the alien spouse. Nakalagay po dyan, a divorce decree is validly obtained abroad by the alien spouse. Whether yung alien spouse ang nag-file ng proceedings, o siya yung defendant sa proceedings, o siya yung respondent sa proceedings, either way, ma-obtain niya yung divorce decree. Di ba? Kasi these divorce proceedings
will affect the status of both parties, the petitioner and the respondent. I don't know kung ano tawag nila sa ibang bansa. Sa Philippines, petitioner, respondent. Either way, kung respondent man yung alien spouse, na-obtain pa rin niya abroad yung divorce decree. Kasi pag nagkaroon ng favorable ruling do sa divorce proceedings, single na rin siya. That's the first reason why. The wording of the law is obtained, not initiated. Second reason, no? To avoid the absurd situation of having the Filipino, no? Still considered married, no? Deemed still married to a foreign spouse even though the foreign spouse is no longer married to the latter. So the second reason is to avoid an absurd situation, di ba? Which is contrary to the legislative intent of the law. So the first reason is it is obtained, not initiated. Next, the wording of the law is obtained, not initiated. The next is to avoid an absurd situation. Ito po yung last one. No? We need to comply with the Equal Protection Clause under the Bill of Rights. Why? Because there is no difference between a Filipino spouse who obtained the divorce, a Filipino spouse, no, who initiated the foreign divorce proceeding, and a Filipino spouse who obtained a divorce decree because the foreign spouse initiated the divorce proceedings. Wala po silang pagkakaiba. In Tagalog, wala pong pagkakaiba yung Pinay o yung Filipino na nag-file ng proceedings, nag-initiate ng proceedings, at saka yung Filipino na naging respondent lang ng proceedings. Kasi either way, ma-obtain nila yung divorce decree. Either way. Di ba? So we should not treat them differently. We should not distinguish between them. Kasi either way, na-divorce sila. Sila man na nagkagasta kasi sila yung petitioner or sila yung respondent na nagkagasta rin naman pala sila. Ibig ko na sabihin, sila yung nag-file. Either way, kung sila nag-file o hindi, ah they will obtain the divorce decree abroad. So, if we distinguish between these two groups of people, diba, we would give undue favor and unduly discriminate one group. No? There should be no distinction at all. Yan nga sabi sa Consti. Okay, sa political law. So, yung tatlong reasons. Kung kaya nyo sabihin lahat, saludo ako sa inyo. Sabi nyo, isa, dalawa, okay na yun. Perfect na yan. That's the next question. Ang last question is ito. Orbisido case. The nationality of the parties is determined at the time the divorce decree is obtained, not at the time of the marriage. So sabihin natin, nung kinasal sila, parehong Pinoy. Nung nagkaroon na ng divorce proceedings abroad, yung isa Amerikano na, naturalized, yung isa Filipino pa din. Okay lang. Later on, yung Filipino magiging capacitated to remarry. No? Kasi at that time po, foreign spouse na ang trato dun sa American, naturalized American citizen, na dating Pinoy. Okay, yun yung pinaka-basic sa lahat ng mga questions dito. Lahat po na ito, yung tatlo na sinasabi ko sa inyo, hindi yung fourth at saka yung fifth. Ha? Yung fourth pala, hindi ko pa natakil. Yung fourth, what must be proven sa isang petition for recognition of a foreign divorce decree bago natin balikan pala lahat. Dalawa po, the fact of the divorce and the foreign law. No? The foreign law, the national law, the national law of the foreign spouse capacitating him to remarry in case of divorce. Okay? So, fact of divorce, how do you prove that? Napakalalim na nito. Hindi sa inyo matatanong. Siyempre, papakita niyo yung judgment. Diba? So, sa divorce, do sa national law, papakita niyo yung official publication ng law. So, niyo makukuha yan sa embassy, no? Kung ano man yung nationality ng foreign spouse. Okay? We're good with that, no? Hindi naman masyado nang malalim yun. Basta tandaan niyo yung dalawa. Fact of divorce, national law. Okay. So, balik tayo. Balik tayo. Ito matatanong to every other year. So, baka matanong sa inyo for sure. Minsan nga every year, tinatanong talaga. At lahat po ng mga tinakil natin, tatlo na sinasabi ko sa inyo, yung nationality, yung Republic versus Manalo, at saka yung uh, requirement to file a petition for recognition of a foreign divorce decree.
Lahat po yan, tatlo na yan. Natanong na yan sa mga previous bar exams. Lahat. Kahit ano dyan, iba-iba yung natanong sa akin, yung sa petition. Yung kailangan mag-file ka muna ng petition bago ka magkaroon ng capacity to remarry. Doon na natanong sa bar ko. Ibang mga bar naman natanong itong si Orbisido. Dati, parehong Pinoy, ngayon yung isa, American citizen na yung isa. Pwede na ba sila? Pwede na. Pwede na mag-apply Article 26 sa kanila? Pwede. Something like that. So, yung tatlo na yun, tandaan nyo. Plus yung dalawang sinabi kong extra kasi baka, alam mo na, mag-experiment. Doon kayo tanongin sa mas unusual, di ba? Na mga topics. Ito pa, Article 26 is not limited to divorce. It can be couched in other terms. As long as divorce, yung result, same result as divorce, which is it capacitates the foreign spouse to remarry. Kahit hindi man divorce ang tawag sa kanila. Okay? Kahit foreign judgment lang ang tawag. If it capacitates the foreign spouse to remarry, pasok tayo sa Article 26. Okay? Article 26, paragraph 2 is only applicable to Filipino spouses. Hindi po ito pwedeng gamitin ng alien. What do we mean by that? Kasi ang alien po, with respect to his family rights, di ba? In duties, status, capacity, national law niya ang gagamitin. So pag sa national law niya, hindi talaga pwedeng magpakasal, di ba? Once lang pwedeng magpakasal sa buhay, okay. Hindi na pwedeng dumalawa, wala tayong magagawa. Hindi siya pwedeng mag-seek ng solace sa Article 26 paragraph 2 kasi hindi siya bound ng Philippine laws. Okay? Other topics, eto, hindi kailangan na judicial decree kasi foreign divorce decree nakalagay dyan eh. Pwedeng divorce by agreement kasi sa ibang mga bansa po, agreement the divorce pwede. Like sa Japan. Itong kaso na to, Ratio versus Tanaka. Hindi naman divorce na ano eh, yung parang matinding judicial proceedings. Agreement, pwede. Certificate of acceptance of the report of divorce. No? Pwede rin yung pasok din siya. Kasi yun yung national law eh. Di ba dun sa ibang bansa eh. Okay. So next natin magiging topic dito, void marriages na tayo. So general concepts, sino ang pwede mag-assail ng validity ng marriage and so on and so forth. Okay? Thank you.